And don't get me wrong, Jay, Oh, ha? Duterte sinuporta ako noong 2016. And I have resibo. narinig ko May nga resibo sinabi mo ako. yun. Oh. Narinig kong Kung sinabi mo yun titignan mo dati. yung titignan mo ang post, ang tao kay Duterte is huling alas. Mm-mm. Ako, akala ko siya yung magsisave sa atin. Talagang ang ganda ng platforma. Pero, So, itong podcast nga pala na to, Alex, medyo may pagka-politics kung may gusto kang ilabas sa loobin mo na na ako, politika. marami. Katulad ang latest ngayon, yung sinabi ng ating presidente, kasi ang naiinis ako sa Facebook page ko kasi, Mm-hmm. comedy ako eh. Tapos, pero ang dami kong fans, maabot na siya ng magkakalating milyon. Kaya lang, puro sila DDS. Hindi ko alam ba't nakasunod sila sa page ko. Alam naman nila na hindi ako, again, Jay, I'm not, hindi ako, yung parang may grupo. Wala eh. Ever since naging political ako, way back 2000, mga 2010, yung si Pinoy pa. Sa mga internet. Ang post ko lagi is about what's happening regardless of affiliation. Tinira ko si Pinoy nung inuna niya pinunta sa Mitsubishi, kung may nangyayari na sa SAF 44, Tinira ko si Pinoy nung Zamboanga siege at tinira ko siya doon. Tapos tinira ko si GMA, si Erap. Si Erap ang pinakamasayang presidente. Ang daming jokes na pinapipikon. Kaya ganoon. Tapos ang laging lumalabas sa Facebook page ko, naging political na raw ako bigla. Hindi, alam mo, hindi totoo yun. Nagkataon lang na tinatamaan kayo ng post ko. Kasi tinan mo bibigyan ka ng example, Jay. Ang Facebook page ko, pag titignan mo, ang post ko, joke, promote, joke, promote, joke, tapos titira ako ng isang political. Pak! Ang kukuyugin yung political. Tapos sasabihin sa akin, alam mo, idol, ang problema sa'yo, hindi ka na nag-joke. Gusto kong sabihin, pare, tingin ka lang ng konti sa baba, may post ako na joke. Hindi mo pinansin kasi hindi ka tinamaan. Tama. Pero may karapatan, ka naman syempre na sabihin yung sa loobin mo. Tinatanggal nila yon, pare. Tinatanggal nila ang karapatan pagka komedyante ka, magpatawa ka na lang. Ang laging sinasabi sa akin, of course, ito na malapansin ko this is a personal observation. Sa tingin ko, humihina na rin yung power ni President Duterte. Kasi before, pag tumira ako sa kanya last year, mababawasan ako ng 10,000 to 20,000 followers. Ang dami immediately. Mm-hmm. Ngayon, tumitira ako, natatagdagan ako ng mga 4,000 to 5,000. Baliktad pa. And don't get me wrong, Jay, Duterte sinuporta ako noong 2016. And I have resibo. Narinig ko nga sinabi mo yun. Narinig kong sinabi mo yun dati. Titignan mo ang post, ang tao kay Duterte is huling alas. Ako, akala ko siya yung magsisave sa atin. Talagang ang ganda ng platforma. Pero meron na ako sa kanya, parang ang galing ng doon pa lang sa abang nangyayari yun. Kasi compared naman sa lahat ng kandidato, parang siya yung may nakita akong potential. Tatanungin ko sana kung ano ngayon nagbago eh. Sige. Hindi siya nagbago. Baka akala nila kasi, pure, akala nila kasi pagka Duterte. Hindi, siya ang pinili ko. Pero, hindi ako blinded. Tama. Pag may tira siyang mali, ganun ako. Binoto ko nga siya. Pero, yung first year, pag mali siya kagad ng first year, nag-ano na ako, sira. Tapos pag may maganda siyang ginawa, hindi naman dapat pag may pangit, ayaw mo na kagad. Pag may maganda, believe ka na all throughout. Dapat per performance. Si Michael Jordan naman may mga off night eh. Pag maganda, purihin. Di ba? Pag pangit, okay lang punahin. Maganda, purihin. Di ba? Hindi pwedeng. Duterte ka ba't matitirahin? So, ang problema dito, ang ganda kasi ng pagkakasetup sa kanya, ginamit ng social media to help him. He was created by the social media. Pati yung pagtakbo niya, reluctant yung pagtakbo niya hanggang sa deadline ng filing. Tama. Yung pala, dramatic dramatic. Pinatakbo pala siya na, kilala na natin yung pinatakbo natin si Hindi ko alam actually, wala akong pakialam kung sino. Hindi, may pinatakbo siya na meron kunyari, pagpabackout siya ng December. Hindi, ngayon nasa, matindi siya ngayon talaga? May position siya. Ang ginawa, nag-backout tong kandidato ng December, di ba, pinalit niya si Duterte. So, ang technically talaga, kaya lang,
Meron ako ditong ginagawa, news ko po, satire news. Sabi ko, hindi naman yung ginawa para to make fun of the government eh. Nagkataon lang na lagi silang nasa news. We're Tama, waiting tama. for Chel Jokno, Lenny Robredo to make a mistake. Pero yung nagsimula yung pandemic, nagreklamo si Chel Jokno and Teddy Casino. Sabi ko, ang sinabi ko, pare, sumunod na lang muna tayo. Tama, Huwag nakita ko muna yun. tayong magreklamo. Yung post ko, you can check March kasi it's too early. Too early to criticize. Kakasimula pa lang ng lockdown eh. Napakawalang kwenta naman natin kung simula pa lang. Sabi na kagad nila Chel Jokno and mali, wag, let's give him a chance. Ngayon, sabi nung iba, ngayon nagrereklamo ko, ba't ngayon ka lang nagreklamo? Of course, we always give people a chance. We don't assume, di ba? We always give them the chance. Pero ngayon, tinan mo, kaya mo nangyayari, may kita naman nilang ugali eh. Maganda nagsimula yung speech kagabi, tapos lumabas din yung totoo na mura and then doon ako problema yung hindi mo kasi nagpost ako isang kwentong mahilig kasi ako mag-post na hindi diretsahan. Bahala ka na mag-analyze. Pero pag kaya maraming nangigigil siguro sa mga kasi pag tinamaan sila, matutuwa yung mga followers ko kasi ba't ka nagre-react? Wala namang sinabi si Alex. Isang kwento ko, kumain ako kunyari sa restaurant. Ewan ko, nabasa nyo, kumain ako sa restaurant, tapos yung sinerve sa akin ng waiter, fried chicken na in-order ko, ang sinerve niya may dugo. Okay. May dugo yung chicken. So sabi ko, hindi pa ako pwede magreklamo. So nagreklamo ako sa waiter. Ang sabi sa akin ng waiter, masyado kang magaling eh, di ikaw na magluto. Anong mangyayari? Anong magagawin mo pag sinabihan ka ng ganon? Ikaw na magluto. Yun yung common nila na ikaw waiter sagot. Trabaho mo yan eh. Diba? Tapos nagbayad ako, so ibig sabihin, pwede ako magreklamo. Ang tawag doon, bakit ako magreklamo? Hindi dahil sa sinisiraan ko sila. Para hindi na mabiktima yung ibang mga customer at alam nila kung anong i-improve sa service. Sabi ko, ganyan nga, nagreklamo kayo. Ba't kayo makapagreklamo sa gobyerno? Kaya nagbabayad kayo ng tax. So, doon nagka-react ang mga tao. Kasi, sabi ko... Pero totoo naman yung sinabi mo. May point naman. Ang criticism is hindi naman siya laging it's our like feedback. Parang kung may survey box, may di ba feedback form, alagay mo doon. Pero sa ang nagkakataon kasi sunod-sunod sila eh. Nahihirapan na kami mga comedians to catch up eh. Natatakot ba kayo na maaring mawalan na kayo ng business dahil itong mga politiko pumapasok na rin sa... isa doon. Pero ang isa doon, they're making our lives easier. Kasi we easily convert it to comedy. Napakadali na lang eh. Parang pumapasok na rin sila sa larangan ng komedya. Hindi, ang mga pinagsasabi nila is funny in itself already. Hindi na namin kailangan pag-tweak. Kaya nga eh. Pag kalimbawa kinento mo sa ibang bansa, sasabihin sa'yo, is that real? yung pag-asikaso sa Sampaguita para i-convert. Ayaw na rin natin ng national flower. Sampaguita, papalitan. Tapos, papalitan yung pangalan ng airport. Yung papapi. Mainis ka na parang, ano bang hindi ko alam na baka may alam sila para i-priority nito, parang gano'n. Tapos yung sono ng presidente natin na inuna kagad yung Drilon, inuna kagad yung Globe, inuna kagad yung Smart. ABS, inuna din. ABS, of course, I work from ABS-CBN. Ayoko na pag-usapan dahil lagi sila sabi, iyak ka naman. Akala ng mga tao sa ABS-CBN, ng mga tao na di ba ABS-CBN ako nagtrabaho. Hindi nila alam, hindi siya ang sole money earner ko. Wala na nga ako ng ABS-CBN nung nawala yung ABS-CBN eh. Binalik na lang ako dahil sa Showtime na may trabaho ko doon. Pero I'm already earning a lot outside. In fact, it's only my love for the company kasi marami akong makakilala doon maliliit. Akala nila, iyak ka, wala kang trabaho, iyak ka. Hindi nila alam, I can survive. Sabi ko sa akin, di ba nag-post nga ako na kayong mga bashers and trolls, baka pagkatapos nyo akong i-bash, pagkatanggal nyo pagka sit back nyo, ma-realize nyo, pare-pareho buhay natin. Pag napasaran nyo bang ABS-CBN, may magbabago ba sa buhay nyo? Baka naman wala. Kasi yung mga artista, tuloy ang buhay nila. Si Gabby Lopez, Carlo Katigbak, tuloy ang buhay ng mga yan. Ang nakakaawan, cameraman, makeup artist. Di ba? Hindi naman yun sila. Kaya nga, hindi naman sila Lopez ang naapektuhan ng balaki.
Oo, dito sa ayoko pagkasara nga ng na kasi ABS. pag nagpo-post ako, bumabalik sila sa ABS-CBN, bumabalik sa Noynoy, Oh. bumabalik sa Noynoy, bumabalik sa Mama Sapano. Sabi ko, Pero in ano yun, fairness sa sabi ko, ABS na nakita ko noon talagang critic din naman ni Noy Noy ang ABS eh. Naalala ko noon oo, nagalit kasi si inalis nga namin nawala nga si Chris Aquino eh. Oh, Dahil nagtampo ata eh. tama nung time ng halalan lumipat si Chris Aquino sa GMA nung time Oo, na yon. oo, kasi Oo. na gusto maging fair ng ano. Tsaka Eh, naalala kahit ko naman si Noy Noy ano eh. Corina, Naalala ko si oh, Noy Noy sa sobrang galit niya sa ABS noon, dun sa anniversary ng TV Patrol, linabas niya lahat ng galit niya. Dun sa ano, kung i-search mo sa YouTube, binash niya yung kaya TV nga. Patrol dun sa mismong anniversary. So yun, yung... Eh, nga, totoo naman, nakakalimutan ng tao yun. Maikli ang memory ng mga tao. Akala nila, ano eh, ang sinuporta na, hindi May naman. narrative kasi itong mga ano, mga tingin ko yung mga DDS. Magaling silang gumawa ng Oo. narrative na parang Kasi naman merong talaga silang, mga meron silang kumpanya na mechanism. mga kumpanya na nagsama-sama, pati simbahan sinama Oo. nila eh, na nagpupulong-pulong para patalsikin ng pangulo. Oo, Pero may ganun. nadala sila dun eh. Walang katotohanan Oo, yun tingin ko. pero, katulad niya, nag-post na naman ako kanina Mm. na, ito, medyo fair na fair. Sabi ko, Sige. sa 9 trillion na utang, hindi naman unutang dati President Duterte yun, to be fair. Sabi ko, nagsimula yun sa mga previous administration, GMA, Pinoy. Mm. Pero let's face it, kailangan nila ipaliwanag yung inutang nila ngayon. Yun lang naman yun. Kasi yung Mm. nakarang administrasyon, hindi mo na mapapatawag yan eh. Kasi nakatapos na yung mga yan eh. Kung may problema yung mga yan, hindi yan, babalikan yan babalikan ng ano yan, ng batas yan. Ngayon, pag Mm. nakapagsara sila ng termo nila, ibig sabihin, wala silang ginawa. So ngayon, pag-usapan natin ng Oo. current. Pagka sa ex-girlfriend mo pinag-uusapan natin, nasa current relationship ka. Sabi ko, pero kailangan matanong natin kung ano nangyari. Tapos, ito pa, sabi ko, Oo. ito medyo mabigat 'tong sinabi ko, sabi ko. Kung kayo panay kumpara nyo kay President Duterte sa Liberal Party, Pinoy, Mm. sabi ko, sa totoo lang, hindi naman ako satisfied sa performance din ni Pinoy sa ng Liberal Party. Masyadong Mm. mababa ang ano nyo. Masyadong mababa yung benchmark nyo para, di ba? Ayok, magkumpara tayo kay di ba? Ramon Magsaysay, o kaya mga presidenteng tulad nila, ay mga galing na presidente. O kaya maggawa ng bagong legacy si Duterte. Akala ng mga tao, mga comments ngayon, uy, DDS ka pala eh. Sabi na nga ba eh. Sabi ko sa'yo, they will always think na you're siding Well, whenever pagka naging fair ka, you will always, laging parang may mahanapan. side, akala nila may side ka. So, Lagi mahanapan. kaya dapat hindi ka pwede. Pero sa ngayon, sa nangyayaring yun, medyo hindi ako pabor sa gobyerno. Ayan ang talagang clear cut. Hindi dahil hindi nang porket pabor ka sa gobyerno, dilawan ka eh. Mm. Mm. Hindi nang porket hindi ka pabor sa gobyerno, dilawan ka. Ibig sabihin, kaya hindi ka pabor, hindi mo lang nagugustuhan. Kasi taxpayer ka eh. Ano yung pinakaunang issue na pansin mo kay Duterte? Yung nagsimula ka ba doon sa drug war? Iyan. Doon ako nagsimula. Mm. Una, nagsimula ako pero sabi ko, hindi, baka sinisiraan lang dahil maraming masasagasaan. Pero Mm. walang nangyari. Tapos nagbitaw na siya na yung 6 months niya, hindi niya na magawa. So, sabi ko, oops. Di, tsaka yung medyo obvious na gabi-gabi sa balita, may patay eh. Parang Tapos maganda rin pagkakabalot. Habang tumatagal, gumaganda rin yung balot. paulit-ulit na may hinihinalang siya po sa isang kamay at baril sa kabila. Tapos walang mga big time na nahuhuli. Tapos, yun na, tapos simula na parang yung Mm. yung mga kabastusan, mga kontra sa Diyos, mga ganon, mga bastos Oo nga, sa medyo. kababaihan, pero kasi ako komedyante ako, sabi ko, siguro gano'n lang talaga sa magsalita, parang tatay. Mm. Una, nakakatuwa eh. Kasi Mm. parang lasing mo na tatay mo o kaya lasing na tuhin mo. Pero nung Oo. naging nakakaano na rin siyempre, hindi ko naman, tapos pinagbigyan mo na yung manner ng pagsasalita, hinihintay mo na lang Mm. kasi baka mamaya, kahit naman magsalita ng ganyan, kahit palamura yan, kung nagdi-deliver naman, I rather have him Tama. than Mm. Pero walang nangyari dun sa lalo na, ang nabububuhan ako sa mga taong hindi nakakakita.
Katulad ng, dapat kasi, doon ako mas frustrated. Kay Duterte, alam mo gagawin niya yun para, ganun siya eh. Diba? Nagpakita siya ng ugali niya. Naguguluhan ako doon sa mga supporters. Bakit? Wala. Pero baka, tingin ko baka malakas ang loob din ni Duterte dahil alam niya na may solid siyang fan base eh. Oo, yun nga. Parang ayun nga ang ano doon eh. cycle siya, Ayun no? nga yung ano doon eh. Nagiging dahilan kung paano, bakit, ano na siya, parang nagiging reckless, ganun. Kaya If nga. you have the support of, pero, nag-post nga ako may 2 years pa naman. Who knows? Sabi, di ba? Pero, again, I'm not against. I'm just, per issue ako eh. If tomorrow magsabi siya ng magawa siya ng maganda, I will be like posting na naman na thank you very much. Katulad niya, nagsabi siya na ayaw niya papasukin yung mga bata. Tapos kinokontra siya ng iba ng mga cabinet members. Yun, pabor ako sa kanya, di ba? Ganun talaga eh. Pero pagkatapos nun, mga spokesperson niya, si Duque, mga sobra na eh. Yung mga, yung... Pero in fairness sa gobyerno, parang wala talagang magagawa na ito sa COVID. Tingin ko lang Kasi, kunwari maghigpit. Oo. Pag sinabi naman kasi, Jay, na ikaw, may magagawa ka ba? Wala nga yun ako magawa, pero kaya nga hindi ako tumakbo eh. Kaya nga. Kaya nga, Jay, ikaw nag-post ka dyan eh. Kaya nga ako komedyante. Kasi totoo. ako nagtiwala sa inyo eh. Ngayon, huwag kayong maiinit pagka nagsasalita kami. Kasi nagkataon lang na may social media, kaya ang bilis ng feedback sa inyo. Pero alam nyo ba, nung panahon ni Marcos, marami rin namang nagsasalita. Hindi nga lang marinig. Kasi walang social media. Totoo. Panahon ni Ramos, panahon ni Cory, wala pa naman masyadong social media. Magano kayo, magtiyaga sila kasi kakaibang meron na tayo times ngayon. Lahat ng tao ngayon, kahit si Mang Aling Petra na nagtitinda ng sari-sari store, may hawak na cellphone at nagsasalita siya. Ibig sabihin, ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay eh. Ayun ang ano ng social media, yun yung advantage and disadvantage, di ba? Tama. Pero ito yung natutunan ko dito sa buong COVID na to. Yung pagkakaiba ng isang barangay na heavenly, dun sa malaimpyernong barangay, ay yung barangay captain tsaka local officials. Tayong mga Pinoy, kung bumoboto tayo, mas pinagtutuunan natin ng pansin yung mga matataas sa national, presidente, senador, tapos pababa tayo. Pagdating sa local government, parang nagda-darts na lang tayo. Pero ang hindi natin alam, dito sa pandemic, mas may effect sa atin yung kung sino nanalo na local official, lalo sa barangay level. Pero alam mo ba, nung 2016, may sinuportahan ako na kandidato. Yung hanggang 6 months ang nilaan ko sa kanya. Last year lang to Last year lang to nangyari Yung 2019 na election. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Okay. Pero, umalis ako sa Showtime, sumuporta ako sa kanya. Talagang buhos, nanalo. Close game, nanalo. Okay. Nag-no siya sa ABS-CBN franchise. Ooh. So, hindi kami naputol ang usapan namin. Alam ng mga tao, ganun ang nangyayari. So, ibig sabihin ng politics pero bakit ka nagkaganon? Kasi na-expose ako dun sa sa politics, Jay. Ito talaga kaya marami pagsasabi ng ano bang alam mo? Hindi na, di ba, pag pagpatawa ka na lang, ano bang alam mo? Sinasabi ko sa ila, master's graduate po ako, professor po ako ng computer science. Graduate ako ng computer science, nag-masters ako ng computer science, naging IT programmer ako for 7 years. Sinasagot ko sila visit na ako wala ka namang alam magpatawa ka na lang, komedyante ka lang Pinakitaan ko sila ngayon ng mga Saka, nung tumakbo ng 2019, nakita ko ang struktura, Jay, ng pagkakasabi mo. Nung paano yung LGO. Okay, ito nangyayari, pare. Philippines will always be decided by the masses. Yung pagboto will always be decided by the masa. By the mahihirap. So no matter you and me, kasi sinasabi mo, ba't ganun yung mga tao madaling mabola? Nasa intellectual natin yan, Jay. Tayo kasi, meron tayong alam Pero hindi natin malalahat. May mga taong hindi dahil sa yung talagang hindi sila nakapag-aral. Madali silang makumbinse. Ganun talaga. At sila lagi ang pinagkakampanyahan. Etong papaliwanag ko sa iyo. Wala pang nangampanya sa Forbes Park. Nagtayo ng stage.
Tapos pumili yung 14 na ilan ba sila? Konsehal 7. Oo. Tapos isang mayor. Wala nangangampanya sa Forbes Park, Dasmariñas. Alam nilang walang tao doon eh. Konti lang Kasi sila eh. nagtatrabaho yung mga yon. Walang nangangampanya sa middle class na subdivision. Kasi wala yung tao doon nagtatrabaho sa opisina. Lahat 'yon may trabaho. Mm. Saan kami nangangampanya? Kasama ako. Mm. Baseco, Mm. Payatas. Mm. Parang ganyan sa Quezon City, sa Manila, Baseco, bakit? Yun yung mga taong mahihirap na botante. Na pagka pumunta, magdadala ka ng artista, puntahan yun. Hindi naman nakikinig na plataforma. Tapos babatuan ng t-shirt, babatuan ng mga agawan yun, pare. Mhm. Tapos, ang nangyayari, ang labanan doon, barangay captain. Kailangan makuha mo yung barangay captain. Mm. Tapos, pagka kuha mo yung barangay captain, madali na yung sa mga ito I'm talking about the mayor, Okay. vice mayor, tapos congressman, mga ganon, konsehal. Yan, pag nakuha nyo, labanan dyan, mga representative ng barangay. Tapos, Mhm. bigayan talaga ng pera. Oh. Bigayan talaga ng pera. Mm. Habang papalapit, bigayan talaga. Mm. Pila. Tigpa 500, tigpa 1,000. Labasan talaga ng pera pag eleksyon. Mm. Nakita ko yun eh. Mm. Nakita ko yung labanan na yun eh. So, you will always choose the lesser evil eh. Mm. Kasi bakit? Dun, baka ko nasabi yan. Tumakbo tayong dalawa. Mm. Corrupt ako. Mm. Straight ka. Talo ka. Oo nga. Bakit? Dami kong backer eh. Mm. Pinangakuan ko na pag nanalo ako, mapabalikan sila. Ikaw straight ka eh. Matino yung pangangampanya mo, talo ka. Ngayon, straight ka. Ha? Mm. May sinuporta sa yung isang malaking tao Mm. na wala naman sinasabi sa yung masamang intensyon. Mm. Tulungan lang kita. Gusto ko yung pinaglalaban mo eh. Nanalo ka ngayon. Etong malaking tao na to lumapit sa'yo para humingi ng isang malaking pabor. Mm. Diyan nagsisimula ang korupsyon. Mm. Yung utang na loob. Hanggang wala tayong party system na dalawang party lang na walang kailangan na gastos na campaign kundi pangalan lang talaga. Mm. Hindi magbabago ang Pilipinas kasi it's always be padrino, bayad ng utang na loob. Saka kung di ka naman bayad ng utang na loob sa padrino, delikado naman ang buhay mo. Oh. Kahit matino ka, di ba? Lalapit ako sa'yo. Pare, pabor naman. Hindi mo sinunod. Malamang mapatay ka. Kasi kontra ka sa... Di ba? Mukhang mahirap gawin yung mabuti, no? Di ba? Mahirap maging mabuti. Oo nga eh. Di ba? Kaya nga, kahit sa botohan, sa Kongreso, hindi ko sinasabing tama sinasabi ko, pero ito lang naman dyan eh. Hindi, tama. Observation lang naman yan. Di ba? Sa klase. Ano ba, magka-classmate tayo. Class president, di ba? Oo. Class president. Tapos vice president, nanalo tayo. Aha. Tapos, kumontra ka sa, di ba, may mga committee kayo. Di ba? Kumontra ka sa akin. Di ba tayo level pa nga lang ng mga estudyante, pagka kumontra ka sa gusto ng trip ng mga barkada, iwan ka eh. Sakit na nun, no? Di ba? Iwasan ka na kagad natin. Wag yan, KJ yan eh. Hindi yan may... Ganyan na nangyari sa botohan, lahat ng mga botohan. Lahat ng botohan ha, yung mga controversial na botohan, hindi ka boboto, mawawalan ka ng citizen, chairmanship. Lahat ng mga proyekto mo, baka mahirapan ipasa. Patay ka na dyan. Di ba? Yan ang... Pikit mata ang boboto, pare. Kasi ano yan eh. Bullying din dyan sa loob eh. Yan ang malungkot na katotohanan. Di ba? Oo. Talaga eh. Pero, that's nangyayari. So you have to choose na sana manalangin ka na lang yung manalo is katulad ni Isko. Si Isko, Mga political will. Hindi ko sinasabing perfect si Isko ha. Tama, si tama. Big Toto ha. Bihirang mga class yan na alam mong may magandang nangyayari. Pero di ba? Tama. Ganun sana makuha natin palagi. Yung mga Marikina mayor, di ba? Di ba? Ang gagaling ng mga mayor. Parang wala pang bulong-bulungan ngayon sa 2 years, no? Kung sinong tatakbo na. Meron ba? Meron. Mukhang may alam ka na hindi namin alam. Meron na tamo. Manny Pacquiao is mainit. Pero pag Manny Pacquiao ka, it will continue pwedeng i-continue lang kay President Duterte o kaya mga Sara Duterte. Sino naman ang ilalaban mo lang dyan? Ilalaban mo lang naman dyan si Nene Robredo. Kung hindi mo bago ang hihip ng hangin in 2 years, di ba? Kasi maganda, mabango ngayon si Nene Robredo. Pero, siyempre gagawa ng paraan yan para bumaho ulit ka.
Mm. Walang matinding laban yun unless walang eleksyon. Tama. Ang style ni Duterte nun, hindi talaga siya nagpakita ng intensyon na tatakbo Oo. up to the very last minute eh. And siguro mukhang magandang style yun para hindi mailabas lahat ng baho niya before. Oo. Tapos, of course, social media helped him. Kasi ako naniwala ako sa kanya. In fact, hanggang ngayon naniniwala ako na baka na ano lang na ano ng tao, yung sa tao sa paligid niya. Alam mo yung may boss ka, Tama. tapos hindi nire-report sa'yo. Kasi yung pagsasalita niya kahapon, ano yun obserbasyon ng hindi nasabihan ng mali yun na may nagsabi po sa mga doctors na revolusyon Kaya ayun na nakarating sa kanya. Siya yung boss May yung mga nag-screen. Di ba pag may post ka, ipabalita mo lang yung mga good news. Tama. So, ginagawa lang namin comedy Alam mo, lahat naman ginagawa lang namin comedy. For example, parang nanonood ako ng ano niya kahapon, ng speech niya. Oh. Pinag-aralan ko yung ano niya, yung kanyang mentality. Pero sa lahat ng Mula sa presidente, mga- parang siyang halos araw-araw kung mag-speech no? Kaya talagang ang daming Hindi nga balita. Actually, required talaga sa bayanihan law na mag-speech every Tuesday. Dapat nga Monday yan. Naurong nang naurong. Pero Nasa law yun. before doon, parang si Pinoy hindi ko nakitang halos. Oo, pero katulad niyan, saka yung biglaan ng mga MPCQ is a big big decision. Pero in-announce yun kagabi ng madaling araw, tapos 24 hours ka lang to prepare. Hindi naman tayo lahat mga pare-parehong mayayaman na mag-i-imbak ng pagkain kung, di ba? It's a 24-hour preparation from galing ako sa Manila kanina, sobrang traffic. Kaya natanong kita kanina, Alex, kung kamusta traffic diyan sa inyo Kasi Hindi ako lumabas, alam kong exodus ngayon Bumiyaya ako from Manila. Oo. Ang traffic, grabe. Sana nga lang kasi nababaitaan natin, kahit yung social media maapektuhan na ng anti-terror law. Sinasabi na alam mo kung magpasa lang kasi ako, medyo kinukuha ko lang yung mga gist kasi yung mga ng kwento, nakakalungkot lang kasi tayo naman walang balak na sumira ng kasi pare-pareho naman tayong lulubog dito, iisang bangka tayo Wala namang tayong intensyon na pagka nasira si President Duterte, sila lang balulubog. Nasa Pilipinas tayo. Dinamay tayo. Kaya naman natin sinasabi, baka lang sakasakaling makatulong, di ba? Tama. Makagising. Hindi naman ako katulad kung maliit na boses ako. Para lang may mahikayat ako mga tao na kasi sa darating na botohan, tandaan nila yung mga pinagagawa ng mga taong ito. Cynthia Villar, di ba? Tandaan niyo yung mga taong ganyan. Yung mga bumoto kaya ng no sa ABS, tingin ko dapat kung talagang matapang sila, lagay nila sa badge nila na sila yung Kilala sila. Tinandaan yung mga pangalan, di ba, kinuha. Pero oo nga. Pero pagdating kaya sa halalan. Alam mo, Jay, yung landscape ng politics, you will never know How will they turn the tide Kasi hindi mo alam kung yung 2 years ba is enough to remember or enough to forget. Di ba? Kasi natatanda ko pa bang balita last year? Alam mo pinakamatinding balita last year? Last year, wala ka na matandaan, di ba? Politics. Nakalimutan mo na nga yung Delima. Nakalimutan mo na nga yung issue ng mga, di ba? Nakalimutan mo na si Sebastian, yung namatay sa COVID. Wala na, nakalimutan mo na. Tapos, marami ka na makakalimutan. Depende yan sa Ang swerte nga ni Cynthia Villar kasi nagsalita kagabi si Duterte. Natakpan kagad yung ang dami niya sinabi, no? Kay President Duterte. Digong, maraming salamat Dahil di ba parang tatay mo papagalitan ka na sana bilang may ginawang katarantaduhan yung sa mga kapatid. Nalipat yung attention sa kanya. Tuwan-tuwa yun. Malamang. Binaba siya sa social media a few days ago. Dahil lahat ng sinabi niya naka-itemize Oo, pareho sablay lahat Number one natin na senator yun Pare, alam mo kung paano nang babago ang natin, atmosphere natin. Habang nagsasalita ako ngayon, iniisip ko ngayon kung may mga mali ako sinasabi Kasi nakakatakot ang mundo natin, di ba? Yari ka. Di ba? Parang gano'n, di ba? Parang may freedom pa ba tayo to speak? Kasi katulad niyan, may
Kaya pag nag-post ako, wala naman akong parang Oo nga. didi-discriminate, wala akong binabash. Katulad yun, ano lang to nasa receiver lang to Wala na, katulad ko, Mm. ang sabi ko lang, gusto kong tulungan ng, katulad niyan, MECQ, ano bang ambag mo, sinasabi sa atin, di susundin Oo. natin yung mga MECQ rules, di ba? Ano Mm. ngayon ang, plano ng gobyerno? Kasi kung wala silang, ganun pa rin ang plano nila nung nakaraang 5 buwan. So, Mm. ang result, ganun pa rin. Hindi mo Di alam kung ba? anong goal actually eh. Ano ba yung goal? Oo, walang clear Walang clear cut Gusto mo tuloy dalhin dito yung naga New Zealand na na prime minister o presidente ba yung babae? Oo. Di ba? Oo. Galing Kaya nga. Ubus Tapos may pabalik-balik. Thailand, di ba? Sa Thailand, mukhang mas madupin pa sa atin yung mga hype na yun. Tama, ang Mm. gagaling. Mm. Vietnam, di ba? Oo. Eh, Bumalik sa kanila tsaka sa Singapore pero alam mong alam na nila subok na sila at alam Oo, mong babalik mamawala rin sila sa kagad. Di ba? bababa ulit kahit na bumalik O, kasi saka, nangyari na sa kanila nasa, nag-spike eh. nasa normal na sila Oo. Ibig sabihin, Eh, nasa normal na buhay na sila. kaya nga. Pag napalitaan nila yun, ano na yun parang, sige, let's do this again. Tayo, wala pa Oo. tayong, Tayo hindi pa natin alam kung ano. normal Hindi mo Kaya tayo nakakalungkot Ano to tong nakakalungkot yung new normal ngayon eh. Pag lumalabas ako nakamask. Hindi naman naniniwala ako na 2 tao nasa labas ngayon. Yung, naiinis ako sa matigas ang ulo. Mm. Diyan ako buisit. Mapamayaman Hindi ko sinasabing Mm. nasa mahirap Siguro karamihan lang nasa mahirap. Pero may mga mayayaman na matigas ang ulo. Yung mga lumalabas pag mayaman ka tapos lumalabas ka na hindi nakamas. Nagpa-party kayo somewhere. Alam ko may nangyayari yan. Diyan ako nabubisit. Mm. Pero dun sa mga yung misinform, yung hindi sila inabot ng ng impormasyon, edukasyon, kaya nila alam. Yung nasa probinsya, yung nag-share ng mga mass, yung nag-graduate ng mga bata, isang mass ang pinag-sharean. Ayun, yun Misinformation. Tapos, hindi nila alam, mali yung ginagawa nila. Ayun ang naawa ako. Yung hindi sila nararating ng tamang impormasyon na dapat magugas ng kamay, dapat mag-social distancing, dapat yun ang mga mabilis kumalat Pero dahil yun sa misinformation or hindi sila na-inform. Doon ako medyo naawa ko. Pero hindi ako naawa sa mga taong may alam pero sumusuway. Yun talaga dapat ang nakakaya, di ba? Tama. Pero kung halimbawa hindi ka na-inform, nasa gobyerno ang pagkalap ng impormasyon Kaya lang, ang sagot dyan, nawala yung ABS Nakatulong mo para makarating sa mga hindi ko sina-justify Maraming mga, di ba? Maraming mga ibang mga network pero hindi nila inaabot yun By the way, congrats nga pala sa GMA7 kasi for 3 straight months, number 1 sila sa ratings. Sa lahat ng shows nila, lahat ng time slot, nationwide. Kaya, pero hindi ako in favor, hindi ko talaga naging ugali, Jay, ang mag-rally. May mali rin naman sa pag-rally sa panahon hindi ko ngayon. Hindi pa sapat. Ako hindi pa panahon para mag-rally lalo na sa COVID, lalo lang tayo nanenegate yung intention mo. Nawawala dahil sa sama-sama nyo. So napakaganda rin ng sitwasyon ng gobyerno ngayon dahil alam nila na hindi talaga mag-work ang lahat ng mga pag-aaklas. Kung magsalita nga ako, akala mo isa akong Yeah. Akala mo isa akong sasabihin sa'yo kagad, aktivista ka Hindi talaga to panahon. Kasi unang-una, kahit ako hindi ako lalapit sa mga kapwa ko dahil hindi nga talaga nakakatulog. It negates the intention. Kahit pa sa ABS-CBN, nagsumusuporta ako. Pero may pamilya kasi ako na mauuwian pagka nahawa ako. Pwede naman tayo mag-express sa ibang paraan, tumulong sa ibang mga nawalan ng trabaho. Ang kinalulungkot ko lang naman kasi doon, yung mga nawalan ng trabaho na maliliit. Pero other than that, hindi ko naman sinasabing mag-aklas wala akong balak palitan. Si Duque lang medyo dapat talaga nagre-resign dahil sa pero other than that, si President Duterte naman is a competent president sana kung napaligiran lang ng mga tamang tao. Ang tingin ko kay Duterte noon kasi open siya sa feedback tapos dynamic siya kung binabatikos siya may mga tinatanggal nga siyang mga opisyalis niya di ba? So ibig sabihin medyo dynamic siya kaya mahalaga pa rin talaga na sabihin sa kanya yung mga mali instead na
pinagtatakpan natin as a citizen. Tama yun. Nakita ko sa kanya, Yun ang dynamic siya eh. Oo. May nakikita pa talaga akong pero ang sa tingin ko yung 2 years kasi parang yung baga sa karera ng kabayo. Finish line na kasi to kasi may to? mga Sprint na, no? Sprint. May political na kasi, may mga papasok na kasi yung political ambition. Oo. Unlike nung first 3 years, no? Kanya-kanyang save na. Kanya-kanyang save na. Di ba kasi, bakit 2 years? Kung may ambisyon ka maging presidente, vice president, it's about time na sumisip-sip ka na kay Duterte. Papabango ka na. Yan. Kaya yung mga akala nila yung pag nag-serve ka ngayon kay Duterte, automatic mabango ka. Pero hindi nila, kaya sila natataranta ngayon, katulad ng mga nangyari sa mga congressman, hindi nila alam, nag-backfire yung ginagawa nila sa ABS-CBN. So, kinakapaan nila ngayon kung anong tamang May mga napapansin ako dumidistansya na eh. Dumidistansya na sa issue. Oo. May mga tahimik na. Oo. Di ba? Kaya nga. Di ba? May mga taong kaya sabi ko, parang save yourself na, parang everyone for himself na. Sa akin, may iba dyan gumagamit ng Duterte power. Magic. Duterte magic, di ba? Di ba si Cory Aquino, sinakyan lang naman ni Pinoy yung, di ba, yung yellow magic. Ang tagal din ang tagal Kasi kamamatay lang din niya. Kamamatay lang din ni Cory nung time na yun. Fidel Ramos, di ba? Pagkatapos si Fidel Ramos, nag-ERAP. Tapos tinanggal si ERAP, nag-GMA, which is party. Si GMA is affiliated pa nung dati sa bilang namatay lang si Cory, si Madam Cory. Yellow power nung kay Pinoy. Parang nadala lang siya ng momentum. Dapat alam natin yung history natin, hindi na nadidistort ng nababago yung konting taon lang, nabago na eh. Kaya yung kwento, natatakot na tuloy ako kung ganyan pala ang katindi pagbabago ng buhay na ako ng Ninoy eh. 25 years, di ba? Yung 1986. Kung ganyan pala ang pag-restart ng history, natatakot ako sa history ni Jesus Christ. Mamaya kung ano binago dyan, di ba? Ang tagal na nun eh. Tama. Hindi mo na tuloy alam, mamaya may mga politician na dinaanan nyo, kaya nabago-bago yung kwento. Tama. Kung tutusin nga tama yung time ni Cory, yung time ni Marcos, nare-revise siya ngayon. Kung tutusin, buhay pa yung karamihan ng mga taong according to the political prevailing political situation. I'm going to tell you a story. This is not against Marcos. This is for Marcos. Kukwento ko sa inyo. Ito, tinutunan ko yung kwento. Sige. Marami din ako nag-react dito nung akala nila hindi ako political. 2 years ago kong binitawan to. Magic 89.9. Pwede nyo makuha yung martial yung mga martial law na may mga namatay dahil sa martial law. EDSA Revolution daw, pinipicture nila napakagulo ng Maynila, napakagulo ng Quezon City. Sabi ko, sinagot ko sila. 1986, 14 years old ako. Yung nangyayaring EDSA Revolution, doon lang sila nakapaligid sa Mega Mall. Yun lang yung nagkakagulo. Taga-Pasay lang ako, bangkal. Hindi ko siya ramdam. Nanonood pa ako ng sine. Naramdaman ko lang siya dahil wala kaming pasok isang buwan. Pero walang sundalong rumuronda. Wala, doon lang sila sa naka-focus, walang alam yung Visayas, yung Mindanao. Andun lang naka-focus, alam niyo yung Mega Mall, yung nakatayo sa shrine. Tama, yung may shrine, EDSA shrine. Lang sila, 100,000 yan, pero hindi naman sila nag-spill over hindi naman sila umabot sa Guadalupe. Katabi na yung Guadalupe. Ayun na totoo, gusto ko lang ikwento, ayoko lagyan ng mga flowery na droves of people. Maganda lang yung pagkakakita ni Enrile and Ramos, ng talon. Okay yun, totoo yun. Yung humarang yung mga madre, nagbigay ng mga flowers, totoo yun, okay yun. Pero never, wala akong nakitang droves of military, wala. Mas naramdaman ko pa yung military coup d'etat 1989. Kay Cory na yun, Kay Cory na yun, di ba? Si Cory laging kinu-coup-d'etat. Tama. Tapos marami nagsasabi sa akin nun, walang niya, baka Marcos, kasi ko, hindi mo ba naramdaman yung ikpit ng martial law? Sabi ko, ganito yan. Ganito yan. Madadali ka talaga ang pamilya nyo kung ang pamilya mo, ang nanay mo, tatay mo, talagang political aktivista. Yan, ramdam mo talaga yung takot. Pero pag ang tatay at nanay mo nagtatrabaho sa opisina, hindi mo talaga mararamdaman yung gulo ng buhay. At yun ang buhay ko. Ang nanay at tatay ko, yung tatay ko sa train, yung nanay ko walang trabaho. Tapos simple lang kaming buhay. Kaya hindi ko naramdaman. Pero,
makiki-empathize ako. Halimbawa si Jay, ikaw Jay, ang tatay at nanay mo, so example lang, naging biktima ng martial law. Yun. Pero hindi ko pwedeng ikwento yung buhay ni Jay kasi hindi ko naman naging Tama, buhay tama. yun. Kailangan na magkwento nun siya. Hindi ko pwedeng sabihin na, alam mo, ang gulo-gulo ng martial law kasi si Jay, Jay yun, yung parents. Hindi ko pwede yung kaplastikan yun. Ang kukwento ko, nanood ako ng sine sa Masinma Square. Nanood ako ng sine, tapos pag uwi ko, wala. Naglaro kami ng tapos hindi ko naman naramdaman. Buo naman yung pamilya namin kasi hindi doon ang buhay namin. Yun. Parang ganito nangyayari ngayon. Kung halimbawa, nag-rally ka ngayon, magulo buhay mo. Pero pag maingay ka sa maingay ka na sa... Pero of course, totoo yun. Medyo hindi talaga maigpit talaga sa press noon. Tama. Yun Yung point of view mo lang naman yung kinukwento mo. Oo, hindi ko pwede kwento mo, Jay. Alam mo, napakagulo ng buhay kasi yung parents nila, Jay, talagang grabe nangyari. Ikaw, Lex, ano nangyari sa'yo? Wala, okay lang. Plastic ako doon. Pero, ang napansin ko noon, yung sa press, talagang pro-Marcos, yung mga news na napapanood namin. Tapos, alam kong namatay si Pinoy ng 1983, medyo nagkagulo ng konti. Nagsisimula na yung class, 3 years in the making yun. Ayun lang nakita ko. Pero, other than that, hindi talaga siya parang killing fields na nagtatakbuhan kami tapos may mga boom, may bomb. Wala talaga. Relax lang tayo dun sa parte ng aspeto nun. Dahil buhay kami. Tama. Pero talagang wala, may nangyari dun sa EDSA. Nakita rin natin yung kay Erap, EDSA 2, di ba? Gulo din yun sa Mandola, sa bandang Santa Mesa. So, ang gusto ko lang sana gusto ko maayos tayo ng Pilipinas eh. Kasi apektado tayo ng Pare, naghihirap na tayo lahat. Naawa ako. Katulad ito, nakautang na ako sa credit card ko na 1 milyon. Lakasan ng loob. Para lang makapagtulong sa mga pagpagawa. Tapos, tignan na natin kung paano makapagbayad. Marami ka namang rackets ngayon. Katsagayin natin. Pero, parang hanap lang na nakakatawa. Tapos, comedy. Ngayon, satire ang news ko po. Meron akong satire comedy tuwing Sunday. News ko po. Na sinasabi ko nga sa ila, kaya sila nandun sa news. Kasi sila ngayon na nasa news. Wala naman kaming ginagawang fake news. Ang ginagawa namin, kung ano nasa news, pino-convert lang namin to comedy. So, what's wrong with that? Pinapalitan lang yung pangalan. Pero obviously, alam namin ikaw yun. Parang, you create the news, we create that comedy. Minsan nga, di na namin tinitweak eh. Na lang eh. Like yung nagsinungaling sabi ni nagjo-joke lang si President Duterte. Si Roque. Grabe. Tapos bilang hindi pala nagjo-joke, diba that's comedy? Parang magkatabi kayo ng barkada mo, tapos sinabi mo sa barkada sa kanila, parang hindi, nagbibiro lang si Jay. Diba kayo nagbibiro ko lang? Hindi Dami kong kaibigan na nag-away dahil dyan. Alam mo yun? Yeah. Yung tipong sinabi ni Duterte yung tungkol sa parang may na-discovering life hack si Duterte na pwedeng gamitin ng gasolina as a disinfectant. So, marami din kaaway dyan. Tapos biglang si Roque sinabing joke. Tapos may ka-DDS akong barkada sinabing, naman joke yun. Sino bang tangang maniniwala na pwede mong gamitin yung gasolina na pang disinfectant? Tapos sabay biglang nagsalita si Duterte na hindi joke yung sinabi ko. Kaya nga, yun ang nangyari. Kaya nga, dami. Pero, again, tayo naman talaga lahat dito. So, pray pa rin na mag-succeed ang government. Wala naman tayong choice eh. Tapusin ng 2 years. That's the normal, that's the legal, that's the legal way. And wait for something to happen. Na mag-ayos yung government. Tapos, mag-election tayo, matuto tayo, or, hindi na tayo matututo. Kasi the 40% will hindi naman majority winner si Hindi naman majority ang moto. Pero kasi 16 million sa kanya. Pero ang hindi bumoto sa kanya, mas 9 million. Dalawang 9 million, isang 6 million. So technically, 25 million yung kalaban niya.